Hindi lahat ng pagkakasala ay nakakasama. May pagkakasala na siyang bumubuo sa pabasag ng pagsasama. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang May. Nasa early 40s na ako. Meron akong loving husband, Mama Mia. May magandang tahanan na bunga ng pagpupursige at pagpupundar naming mag-asawa. We also have 3 makukulit yet very adorable kids. Kung standard ng isang karaniwang Pilipino, masasabing meron akong napaka-ideal na buhay at pamilya. I was an OFW noon, Mama Mia. Samantalang college professor naman ang asawa ko. Isa rin akong devoted Christian. Pinalaki ako ng mga magulang ko sa tradisyon at pananampalatayang Kristiyano. At dahil kasama rin namin ang lola ko habang lumalaki ako, Mama Mia, ay pawang simbahan at eskwelahan lang ang buhay ko noon, lalong-lalo na kapag linggo. And all throughout my life, guided talaga ako sa Christian values na naipasa sa akin ng aking lola at mga magulang. Sa sex naman, Mama Mia, masasabi kong wala namang pagkukulang sa parting yon ng aking buhay. Match rin kasi kami ng aking mister pagdating sa kama. In fact, Mama Mia, I can say na lahat ng anak namin ay hindi lang basta bunga ng tsamba. Ako at ang asawa ko ay sinisigurado talaga namin na bawat pagniniig naming dalawa ay magdudulot sa amin ng sexual fulfillment. Yun bang tipong pagkatapos naming magtalik ay makakatulog kami ng magkayakap, knowing na pareho naming nasatisfy ang isa't isa. Mama Mia, isa lang siguro talaga ang hindi ko nakuha sa buhay ko. Yun ay ang pangarap ko noon na maging isang writer. Pero hindi na ako nabigyan ng pagkakataon. Kasi nga ang sabi nila, walang pera sa pagsusulat. Hindi ako kayang pakainin noon. Kaya naman culinary arts na lang ang kinuha kong kurso sa college. Malayong malayo sa pangarap ko. Siguro, Mama Mia, ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ako attracted sa mga taong magaling makipag-usap. Yun bang magaling mag-convey ng kanilang mga opinion through words. Lalo na yung mga intelligent talaga at nagbabahagi ng kanilang logical and matatalinong pananaw sa mga bagay-bagay sa buhay. Kaya nga rin siguro, Mama Mia, na in love ako sa mister ko. Kasi conversationalist talaga siya bilang isang college professor. Ang unang attraction ko talaga sa asawa ko, Mama Mia, ay hindi naman ang kanyang taglay na kagwapuhan, kundi ang kanyang intellectual abilities. Ewan ko ba, pero naniniwala ako sa nabasa ko noon na intelligent people are also good in bed. Mula nga nang mabasa ko yun, Mama Mia, ay tumatak na yun sa isip ko. Pero kapag pala medyo nagkakaedad na ang isang tao, ay dumadating din pala sa punto na nababawasan ang mga adventures at pananabik niya pagdating sa usapang sex, Mama Mia. I don't really know kung totoo yun, pero kami kasi ng husband ko ay nabawasan ang adventures at bakbakan namin pagdating sa kama. Naging masyado siyang abala sa trabaho niya, habang ako naman ay nasa bahay lang at hindi naman masyadong abala kasi hindi naman naalagain ang mga anak namin. Ayaw na kasi ng mister ko na magtrabaho pa ulit ako sa abroad, Mama Mia. Kaya naman sa kusina na lang namin ko ibinubuhos ang aking galing sa culinary.
Siguro ito rin ang dahilan kung bakit medyo nagiging chubby na ang asawa ko. Wala naman yung problema sa akin. Kasi sa totoo lang, Mama Mia, fetish ko rin na ma-attract sexually sa mga lalaking chubby. And oo, Mama Mia, sa tingin ko naman ay normal lang sa isang tao. Mapalalaki man o babae o kahit ano pa ang sexuality niya na magkaroon siya ng mga fetish. Isa pa, nasa isip ko lang naman ang mga yon. At hindi naman ako ang tipo ng tao who easily act on my fantasies. Hindi kasi ito naaayon sa aking Christian values, Mama Mia. So ginagamit ko na lang ang pagsusulat ko para mailabas lahat ng fantasies ko na bawal ko namang ilabas sa realidad. Lahat ng mga isinusulat ko, Mama Mia, ay nilalagay ko sa isang folder sa laptop ko at hidden folder pa yun mula sa iba. Kumbaga ako lang ang tanging nakaka-access nun. Aside from being a hidden folder, Mama Mia, may password din ang folder na yon. Kaya sigurado talaga ako na walang ibang makakakita. Sa totoo lang, gusto ko namang i-publish yun using a pseudonym pero hindi ko alam kung papaano. Hanggang sa naisip ko isang araw, Mama Mia, na gumawa ng isang Facebook page na kung saan ay ipinopost ko ang aking mga isinusulat. Ang name ng page ay hindi ko sinunod sa pangalan ko. In fact, gumawa pa nga ako ng isang dummy account at yun ang ginamit ko sa paggawa ng FB page na yun. Para hindi talaga matrace sa aking pagkatao. Mahirap na at baka ito pa ang maging dahilan para maiskandalo ang relihiyoso kong pamilya. Yun na nga, Mama Mia, gumawa ako ng Facebook page at doon ko ina-upload ang mga isinusulat ko. Isang upload bawat 2 araw. From time to time ay chine-check ko ang FB page ko na yun. Hindi naman masyadong marami ang readers ko. Nasa less than 1K pa nga ang followers ko hanggang ngayon, Mama Mia. Hanggang sa isang araw ay may nag-message sa akin sa page na isang avid reader ko raw. Itago na lang natin siya sa pangalang Gerald. At tulad ko, Mama Mia, ay may mga fantasies rin daw siya. Parang may hinahanap daw siya na hindi niya naman matukoy kung ano. Halos araw-araw siyang may comment sa mga stories na pinopost ko, Mama Mia. At bukod pa doon ay araw-araw din siyang nagme-message sa page ko. Nung una ay hindi ko naman talaga siya pinapansin. Oo, binabasa ko ang mga comments at messages niya, pero pagkatapos noon ay dinidelete ko na rin. Hanggang isang araw, Mama Mia, ay nag-message siya sa akin at isinare niya sa akin ang storya ng buhay niya. Hiwalay pala sila ng kanyang asawa, Mama Mia. Nung nag-abroad daw kasi siya ay natuklasan niyang may kalaguyo ang asawa niya dito sa Pilipinas. At ang masakit pa ron, nagkaroon pa ito ng 2 anak sa kalaguyo nito. Bagay na hindi niya nagawang tanggapin, kaya naman ang kanilang pagsasama ay nauwi sa hiwalayan. Aaminin ko, Mama Mia, na ang kwentong yun ng kanyang buhay ang siyang naging daan para maging madalas ng palitan namin ng mga private messages. May awa kasi akong naramdaman para sa kanya. Bilang isang dating OFW ay parang nararamdaman ko rin ang paghihirap ng kanyang kalooban. Dahil din sa kwento niya, Mama Mia, ay naiisip ko na hindi kaya nangaliwari ng mister ko noong nasa abroad pa ako? Hindi kaya natukso rin siya sa iba
dahil hindi niya ako nakakasama? Hindi kaya pinakamot niya sa ibang katinya nung wala ako sa tabi niya para gawin yon? Hindi kaya may ibang pumupuno sa pagkukulang ko dahil malayo ako sa mister ko? Mga pag-iisip na pilit kong iwinawaglit sa isip ko, Mama Mia, dahil baka yun pa ang makasira ng masaya at payapa kong pamilya. Pero ang pakikipag-usap ko kay Gerald, Mama Mia, ay lumalim pa ng lumalim. Nagbibigay na rin kasi ako ng mga payo sa kanya. Hindi naglaon ay naging magkaibigan na kaming dalawa online. At isang araw ay nagpalitan na kaming dalawa ng cellphone numbers. Mama Mia, para akong nakahanap ng best friend sa katauhan ni Gerald. Siya kasi ang nasasabihan ko sa lahat-lahat tungkol sa akin. Ako rin naman ang nasasabihan niya tungkol sa mga pinagdaanan niya, pati na rin tungkol sa mga pangarap niya sa buhay. Mama Mia, yung mga bagay na hindi ko masabi-sabi sa mister ko ay nasasabi ko kay Gerald. Siguro nga dahil hindi naman kami personal na magkakilala. Kaya naiisip ko na kung husgahan man niya ako, ay hindi na yun magiging malaking bahagi sa buhay ko. At dahil nga nagka-exchange na kami ng cellphone numbers, ay doon na nagsimula na magtawagan na rin kaming dalawa almost every day. And I must say, Mama Mia, boses pa lang niya ay ulam na. Maganda talaga ang boses niya. Parang yung mga boses ng mga DJs noong dekada 90. At ang isa pang plus factor sa kanya ay may sense siyang kausap. At may sense of humor din siya, Mama Mia. Napapatawa niya ako sa lahat ng kanyang mga jokes at napapahanga rin ako sa mga pananaw niya sa buhay. Hindi ko na binigyan ng ibang kahulugan ang closeness namin. Sabi ko sa sarili ko, Mama Mia, ay tanging pagkakaibigan lang ang meron kaming dalawa. At pagkakaibigan lang talaga ang sadya ko sa pakikipag-usap ko sa kanya. Hanggang isang araw, Mama Mia, ay nag-aya ako na magkipagkita sa kanya. At tubili siyang pumayag dahil ang sabi niya, Mama Mia, ay baka raw takbuhan ko siya kapag nakita ko na siya. Baka raw itigil ko na ang pakikipagkaibigan ko sa kanya dahil mahihiya akong makita na kasama siya. Pero dahil sobrang kulit ko talagang kaibigan, Mama Mia, at na-curious na rin ako kung totoo ba ang sinasabi niya, ay kinulit ko siya ng kinulit hanggang sa pumayag na siya sa mungkahi kung magkita kami. Napagkasunduan naming dalawa na magkita sa isang mall. Nagbistida pa ako nung araw na yun. Mama Mia, sa totoo lang, wala talaga akong kahilig-hilig sa mga bestida. Ako yung tipo ng babae na denim pants lang at casual t-shirt ang laging porma kapag lumalabas ng bahay. Pero sa pagkakataong yun, ewan ko ba, Mama Mia, kung bakit gustong-gusto kong maging babaeng babae sa paningin ni Gerald. Hindi naman talaga ako palaayos ng aking mukha at katawan. Pero nung araw na magkikita kaming dalawa ni Gerald, ay todo ayos ako, Mama Mia, dahil ayokong mapahiya sa kanya. Gusto ko, Mama Mia, na kapag nakita niya ako, sasabihin niya sa sarili niya na worth it ang oras niya. Na hindi ko sinayang ang oras niya sa kakakulit na makipagkita sa akin. Kinakabahan ako nang hindi ko mawari. This is the first time na makikipag-date ako sa isang lalaki maliban sa asawa ko. Mama Mia, ang asawa ko ay second boyfriend ko. Pero yung first boyfriend ko, dahil nga mga bata pa kami, ay wala pa kaming pera para pang date. Yung asawa ko ang first official date ko. Siya na rin ang naging kadate ko mula nung maging kami.
At ito ang first time na may makakadate akong ibang lalaki. Pero harmless naman dahil friendly date lang naman yon, kaya okay lang. Wala naman kaming kung anong relasyon ni Gerald. Ni hindi kami nagbabanggit ng feelings namin sa tuwing magkausap kaming dalawa. Parang magkaibigan lang talaga kami. At pagkakaibigan lang din talaga ang sadya ko sa kanya. Paakyat pa lang ako ng escalator ay natanaw ko na agad siya sa harapan ng isang bookstore kung saan namin napag-usapang magkita. Alam kong siya yun, Mama Mia, dahil lahat ng detalye na sinabi niya sa akin ay akmang-akma sa lalaking nakatayo sa harapan ng bookstore. At nung nakita ko nga siya ay nakumpirma kong hanggang pagkakaibigan lang talaga ang nais ko para sa aming dalawa. Mama Mia, hindi naman sa panlalait, pero hindi talaga pasado si Gerald sa standard ko para sa isang lalaki. Hindi kasi siya katangkaran, mas matangkad pa nga ako siguro ng 4 inches. Naisip kong safe ako at ang marriage naming dalawa ng asawa ko dahil wala talaga akong naramdaman ni katiting na sexual attraction kay Gerald. Malabo akong mahulog sa kanya dahil kabaliktaran siya ng pantasya ko. Hindi naman sa pangit siya, Mama Mia. In fact, may itsura naman siya. At ang ganda ng kanyang mga mata. Pero siguro kinulang lang talaga siya sa height at maputi rin ang complexion niya. Bagay na hindi ko gusto sa isang lalaki. Dahil moreno naman ang type ko, Mama Mia. Hindi siya attractive para sa akin. Pero nung nakausap ko na siya ay bawing-bawi naman ang lahat. Mama Mia, ang talino niyang kausap. Pero hindi yung klase ng matalino na nagiging boring. Hindi yung talino na nagiging mapagyabang. Mama Mia, mapagbiro siyang tao. Lagi niya akong napapatawa sa bawat jokes na binibitawan niya. Para bang ang tagal na naming magkaibigan dalawa. At napaka-insightful din ang paningin niya sa lahat ng mga bagay. Marami kaming ginawa nung araw na yun, Mama Mia. Kumain, nagkape, naglaro sa time zone at higit sa lahat, nag-usap ng nag-usap. At pagkatapos ng araw na yun, Mama Mia, ay ewan ko ba pero parang may umusbong na paghanga sa puso ko para sa bago kong kaibigan na si Gerald. Matapos ang pagkikita naming yun, ay napadalas na ng napadalas ang tawagan naming dalawa sa cellphone. Pero isang araw, Mama Mia, ay nagtaka na lang ako dahil bigla na lang siyang hindi nagparamdam sa akin. Hindi siya tumawag. Hanggang sa ang isang araw na yun ay umabot na ng 1 linggo. Ni hindi siya nag-message sa akin, Mama Mia. Pati ang mga stories na pinopost ko sa FB page ko ay hindi na rin siya nagko-comment doon. Siya kasi ang laging nauunang mag-comment kung may bago akong post at parang namimiss ko ang mga messages niya sa akin. Kaya naman, Mama Mia, nagdesisyon na ako na isantabi ang pride ko at ako na ang unang tatawag sa kanya. Nung tinawagan ko siya ay sinisi ko pa ang sarili ko, Mama Mia, dahil kung ano-ano na ang mga naiisip ko. Yun pala ay na-ospital si Gerald. Buti na lang daw at hindi naman malubha ang kanyang kalagayan. Mga normal lang daw na nararamdaman ng mga taong nagkakaedad na. Mama Mia, sa paglalim ng pagkakaibigan naming dalawa ni Gerald, ay siya namang pagtamlay ng pagsasama namin ng asawa ko. Kung dati ay 3 o 4 na beses kami kung magniig ng aking mister sa 1 linggo, ngayon ay swerte na kung makadalawa o 3 sa 1 buwan. Gaya ngayon,
Palabas na ako ng banyo at nakatapis lang ako ng tuwalya habang si mister ko ay nanonood ng basketball sa TV. Wala ang mga anak namin at nasa mga lolo't lola nila. Kaya naisipan ko, Mama Mia, na isidus ang mister ko dahil matagal-tagal na rin na walang nangyayari sa aming dalawa. Nung una ay hindi niya ako pinapansin dahil focus na focus siya sa pinapanood niya. Hindi naman ganoon ang mister na kilala ko, Mama Mia. Dati-rati ay siya pa ang nangangalabit. Dati-rati kung may pagkakataon na makapagsulo kaming dalawa, ay hindi niya talaga ako tinatantanan hanggat hindi ako pumapayag na magtalik kaming dalawa. Pero iba ngayon. Sabi niya, sa susunod na lang kapag hindi siya busy at wala siyang pinapanood. Naiirita at naiinis na ako, Mama Mia, pero hindi ko yun pinahalata sa kanya. Nilambing ko pa rin siya at ang sabi ko ay pwede naman niyang panoorin sa replay ang basketball na pinapanood niya. Sabi niya hindi raw ganun ka-intense kapag replay niya. Pero hindi talaga ako nagpatalo. Ginawa ko ang lahat para maengganyo ko siya na magtalik kaming dalawa, Mama Mia. Nagawa ko naman, kaya lang wala ang hinahanap kong aksyon. Parang pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay pinagbigyan niya lang ako dahil ayaw na niya na kinukulit ko siya. Mama Mia, naninibago talaga ako sa asawa ko. Dati naman ay siya ang laging nag-i-initiate na magtalik kami. Pero parang nag-iba na talaga siya. Sure, pinagbibigyan pa rin naman niya ako. Pero hindi na talaga katulad ng dati. Ewan ko kung dala yun ng pagod niya sa trabaho o dala ng kanyang edad. Pero may napapansin at nararamdaman talaga akong kakaiba, Mama Mia. Alam mo yung pakiramdam na may nagbago pero hindi mo naman mapinpoint kung ano? Nakukulangan ako sa atensyon na binibigay sa akin ng mister ko. At ang isa pang napansin ko, Mama Mia, ay parang napapadalas na hindi na niya binibitawan ang cellphone niya. Kahit magsi-CR siya ay dala-dala na yun. Hindi naman siya ganun dati. Kaya naman, Mama Mia, nung minsang naliligo siya at nakita kong naiwan niya ang cellphone sa kwarto, ay kinuha ko ito. Kahit hindi ko naman talaga gawain, ay binuksan ko ang mga messages niya. Wala naman akong nakita sa mga text messages niya, Mama Mia. Pero nung tiningnan ko ang messenger niya sa Facebook, ay may nakita akong nakalagay sa private message na mga unsent, Mama Mia. Alam mo ba yung sa messenger na kapag na-send mo na, tapos i-unsend mo? Yung may nakalagay na unsent message o deleted message? Yun, Mama Mia. At mula nga yun sa isang babaeng nagngangalang Ruby. Hinanap ko ang pangalang Ruby sa contact list ng cellphone niya. Pero walang Ruby na nakalagay. Nung inisa-isa ko ang nasa contact list niya, Mama Mia, ay may nakita akong kakaiba. Isang numero na ang nakasave na pangalan ay XXX. Naramdaman ko, Mama Mia, na parang may kakaiba sa pangalan na yon. Kaya naman kinuha ko ang cellphone ko. Timing naman na pinatay na niya ang shower sa loob ng banyo. Kaya alam kong papalabas na siya, Mama Mia. Minadali kong kinopya sa cellphone ko ang number na yon. At nung pumasok na nga ulit sa kwarto namin ng mister ko ay ako naman ang lumabas. At tinext ko ang number na yon. Mama Mia, nagkunwari pa ako na mister ko at nakitext lang. Hi, si Fernando. Nakitext lang ako at empty bat na ang cellphone ko. San ka ngayon? Kinakabahan ako habang hinihintay ko ang reply niya sa text kong yon. At halos gusto kong magwala, Mama Mia, sa naging reply sa akin nung babae.
Grabe ka naman. Katatawag mo lang kanina. Namiss mo na ako kaagad, babe. Sunduin mo ako mamaya sa school ha. I love you. Mama Mia, siguro nga ay umuusok ang ilong ko literal noon dahil sa galit. Naging faithful at devoted akong misis sa asawa ko. Pero siya pala ay may kinakalantari ng ibang babae. Hindi ko alam kung estudyante ba yun o kapwa niya professor dahil sa school na magpapasundo. Mama Mia, naisip ko rin na yun kaya ang unang beses na naging kalaguyo ito ng mister ko? O dati pa silang may relasyon habang ako ay nasa abroad? Mama Mia, tiningnan ko sa Facebook at hinanap ko ang profile nung babaeng yun pero hindi ko mahanap. Kahit gamit ko pa yung dummy account ko para sa aking mga stories ay hindi ko pa rin siya nakita. It's either wala talaga siyang Facebook o baka deactivated. Lintik lang talaga ang walang ganti. Yun ang sabi ko noon sa sarili ko sa sobrang galit na nararamdaman ko, Mama Mia. Kaya pala marami siyang dahilan kung bakit ginagabi siya madalas sa kanyang pag-uwi. Nung makaalis na siya ng bahay, Mama Mia, ay binalak ko siyang sundan para sana sugurin sila ng babae niya. Pero naisip ko na hindi ako dapat magpadalos-dalos. Dapat isipin kong mabuti ang mga susunod kong hakbang. Tiyempo naman na habang nasa kaligitnaan ako ng pag-iisip ko, ay biglang tumawag si Gerald sa akin. Sinabi ko sa kanya ang mga natuklasan ko tungkol sa asawa ko. Relax lang. Magsasalita ako bilang isang lalaki ha. Huwag kang magagalit, May. Sabi niya sa kabilang linya. May, baka natutukso lang ang mister mo. Ayusin mo ang pugad ninyong dalawa. Ang ibon ay uuwi at uuwi pa rin sa pugad niya kahit saan man ito makarating sa paggagala buong maghapon. Sa aming mga lalaki kasi, May, walang mawawala sa panandaliang flirtations. Iba kayong mga babae. May naiiwan sa inyong mga bakas. Sa inyo nabubuo ang resulta ng bawat pagniniig, hindi ba? Payo ni Gerald sa akin, Mama Mia. Naisip kong tama siya. Kaya naman tinanggap ko ang payo niya at ginawa ko ang sabi niya na pagandahin ang pugad namin. Isang araw, Mama Mia, ay ako na mismo ang nagsabi sa mister ko na gusto ko siyang makatalik buong araw at gabi. Inaya ko siya na mag-check-in kami sa hotel gaya nung ginagawa namin noon. Pero tumanggi siya, Mama Mia, at ang sabi niya ay may seminar daw sila ng kanyang mga co-teachers. Marami daw siyang kailangang ihandang topics dahil isa siya sa mga speakers. Kaya naman tigang ako ng gabing yun. Paano ko naman maaayos ang pugad namin kung ayaw naman niya akong tulungan na ayusin yun, Mama Mia? Naisip ko rin kung talaga bang seminar ang pupuntahan niya kinabukasan o baka naman napagod na siya dahil galing na siya kay Ruby. Kaya nung umagang yun, Mama Mia, wala na ang mga bata at nasa eskwela na. At ang asawa ko naman ay umalis na papunta raw sa seminar niya. Tinawagan ko si Gerald. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Inaya ko siyang magkita kami para magkape dahil kailangan ko ng makakausap. Habang nagsasalita siya sa harapan ko, Mama Mia, ay bigla ko na lang sinabi sa kanya na gusto kong angkinin niya ako. Nagulat siya sa mga sinabi ko at hindi siya halos makapagsalita. Bakit? Ayaw mo? Tanong ko sa kanya. Sino bang lalaki ang tatanggi sa alok mo, May? Ang problema ko ay baka hindi rin kita mapaligaya sa kama dahil ballpen lang tong kargada ko. Ito nga siguro ang dahilan kung bakit nangaliwa ang asawa ko noon. Pangalawa, baka nasasabi mo lang yan ngayon dahil galit na galit ka sa mister mo.
May, ayokong maging tagawasak ng pamilya ninyo. Ayokong may mawasak na pamilya dahil sa akin, dahil alam ko kung gaano kasakit yun. Pagpapaliwanag niya sa akin. Kung ayaw mo, di sa iba na lang ako magpapakamot ng katiko. Sa iba na lang ako magpapaangkin. Dahil sa mga sinabi ko, Mama Mia, ay agad siyang tumayo at sinabi niya na kung gusto ko raw talaga ay may alam siyang lugar. Mama Mia, sumama ako sa kanya. Pumasok kami sa isang hotel. Nung nasa loob na kami ng kwarto ay niyakap na ako ni Gerald. Dahil sa ginawa niyang pagyakap ay nakaramdam ako ng sobrang init. Na para bang nag-aalab ang aking pakiramdam. Tuluyan nang nagbago ang unang impresyon ko, Mama Mia, nung una kaming magkitang dalawa. Na hindi ako maa-attract sa kanya dahil wala akong ni katiting na sexual attraction sa kanya. Very gentle si Gerald. Maging ang paghalik niya sa akin ay para bang sukat na sukat. Hindi agresibo pero hindi rin boring. Yung halik na para bang nananabik ka, na gusto mong patagalin at gusto mong pahabain. Banayad din ang naging paghagod ng kanyang mga labi at dila sa buo kong katawan, Mama Mia, na siyang nagbibigay sa akin ng kakaibang kiliti. At dahil sa ginagawa niya ay kinikilabutan ng katawan ko sa kilig at pananabik. At ang sabi niyang maliit ang kanyang kargada ay parang hindi ko naman naramdaman. Ang pakiramdam ko nga, Mama Mia, ay may naaabot siya na hindi pa naaabot ng asawa ko. Hindi lang basta sex ang ginawa namin ni Gerald. Para kaming sumasayaw sa isang malumanay na musika na kaming dalawa lang ang nakakarinig. Dahan-dahan ang lahat ng kilos niya pero sobrang libog naman ang hatid noon sa akin. Mama Mia, mas naabot ko ang sukdulan kasama si Gerald kaysa sa yung mga pagtatalik ko noon sa asawa ko. Ibang klaseng luwalhati ang narating ko. Bagay na hindi ko kailanman naramdaman sa mister ko, Mama Mia. Siguro kaya ganun siya kung humagod at halos aral na aral ang bawat galaw niya ay dahil sa sinasabi niyang kakulangan niya, Mama Mia. Siguro pambawi yon sa size niya sa baba. Mama Mia, habang nararating naming dalawa ang tuktok ng ligaya, ay hindi naming napigilang sambitin ang mga katagang I love you sa isa't isa. Nadala na marahil kami sa aming banayad pero napaka-intense naman na pagniniig. Sa edad kong 4 na dekada na, may mabubuo pa rin kaya sa ginawa naming dalawa ni Gerald? Yan ang tanong na pumasok sa isip ko matapos humupa ang init at sarap na naramdaman ko. Mama Mia, mula nung may nangyari sa aming dalawa ni Gerald, ay iniwasan ko na siya. Naging madali naman sa akin dahil kahit siya ay hindi na rin tumatawag sa akin. Ginawa ko na lang ang nais niya, Mama Mia, ang ayusin ang pugad namin ng asawa ko. Hanggang sa na-delay na nga ang regla ko. Dahil sa takot kong baka nabuntis ako ni Gerald, ay sinabi ko sa mister ko kung gusto ba niya ng isang junior. Puro babae kasi ang 3 naming anak, Mama Mia. Bakit? Pwede ka pa bang magkaanak, honey? Excited na tanong ng mister ko. Oo naman, honey. Nagpunta ako sa OB ko at ang sabi niya, hanggat nireregla pa ang babae, ay maaari pa siyang magbuntis. Pagsisinungaling ko sa kanya, Mama Mia, dahil hindi naman talaga ako pumunta sa OB ko. Ganun ba? Ano pang hinihintay natin? Simulan na natin, honey. Yan naman ang rason kung bakit hindi na kita inaraw-araw eh. Kasi wala namang resulta. At magmula nga noon, Mama Mia, ay naging madalas na ulit ang pagtatalik namin ng asawa ko. Hanggang sa binalita ko na nga sa kanya
na buntis na ako. Doon ay nagbalik ang dati kong mister. Araw-araw na siyang umuuwi ng maaga sa bahay namin. At lalo rin siyang naging romantiko pagdating sa gabi. Mama Mia, kahit namimiss ko si Gerald, ay pinili kong pigilan ang nararamdaman kong pangungulila sa kanya. Tama na ang minsang pagkakasala ko sa asawa ko. At sana nga ay maituwid ko ang pagkakamaling yun nang walang taong nasasaktan at napapahamak. Isang araw, Mama Mia, habang busy ako sa pagsuscroll sa Facebook ko, ay may nag-message sa akin. Nung tiningnan ko ay si Ruby pala, yung babae ng asawa ko. "Hello, ako ang other woman ng asawa mo. Hindi mo ba alam na matagal ka na niyang niloloko?" Sabi nito. Hindi ko pinansin ang message niya, Mama Mia. Wala na rin naman akong balak na palakihin pa ang pagkakasalang yun ng mister ko dahil maging ako, Mama Mia, ay nagkasala rin naman. Kaya hindi ko na siya balak kumprontahin pa tungkol doon. Alam mo, kung hindi ka lang talaga nabuntis, ay iiwan ka na niya para sa akin. Bakit ka ba kasi nagpabuntis? Hindi ka na mahal ni Fernand. Ikaw na lang ang humiwalay sa kanya para magsama na kaming dalawa. Mama Mia, sa mga sinabi niya ay naalala ko bigla si Gerald. Kung ganun si Gerald, Mama Mia, ang dahilan kung bakit hindi na ako iiwan ng asawa ko. Ang batang nabuo namin sa sinapupunan ko ang dahilan para hindi tuluyang mawasak ang pamilya namin ni Fernand. Pagka-uwi ng asawa ko, Mama Mia, ay pinakita ko sa kanya ang mga messages nung Ruby. Kinakabahan ang mukha niya habang binabasa niya ang mga messages na yon. "Han, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya." Yun ang sabi niya. Wala akong salitang, tiningnan lang siya, Mama Mia, hanggang sa lumuhod siya sa harapan ko at umiiyak na humihingi ng tawad. Ayos na ako doon. Pinatayo ko siya at niyakap ng mahigpit. "Kalimutan na natin ang lahat. Magsimula tayo ng bagong buhay," sabi ko sa kanya. Nagpasalamat siya ng labis dahil sa pag-unawa ko sa naging kahinaan niya, Mama Mia. Lingid sa kanyang kaalaman ay maging ako man ay pinahina rin ang aking galit na nararamdaman para sa kanya. Kaya naman nagawa kong magpaangkin kay Gerald. Mula sa araw na pinatawad ko ang mister ko, Mama Mia, ay naging doble pang magiging maalaga niya sa akin at sa magiging anak namin. Anak namin ni Gerald. Hanggang sa dumating ang araw na magpa-ultrasound kami para malaman ang gender ng baby na nasa tiyan ko. Labis-labis ang tuwa ni Fernand noon dahil lalaki na sa wakas ang anak ko. Masaya na rin ako, Mama Mia, na masaya si Fernand. Wala na akong balak ipaalam kahit kanino man na hindi sa kanya ang batang dinadala ko. Hanggang isang araw, habang nagdidilig ako ng aking mga halaman sa labas ng bahay, ay may babaeng lumapit sa akin. "Ikaw ba si May?" tanong niya. "Bakit? Ano yun?" Sagot ko sa babae na sa tansya ko ay nasa 30s pa ang edad. "Ako po si Lori, kapatid ko po si Kuya Gerald." Nagulat ako sa sinabi niya, Mama Mia. Pinapasok ko muna siya sa bahay dahil mag-isa lang naman ako nung araw na yon. "Hindi na ako papasok, ate. Wala na rin kasi akong oras. Nandito ako para sana makiusap sa'yo. Napuntahan mo ang kuya ko bago pa man mahuli ang lahat. Ikaw kasi ang lagi niyang bukang bibig." Mama Mia, kahit hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya ay tumango ako dahil may kakaibang kaba akong naramdaman sa dibdib ko. Nagbihis ako at saka sumama sa kanya paalis ng bahay. Sa ospital ang tungo naming dalawa.
At nang makapasok kami sa isang kwarto ay nakita ko si Gerald sa kama na napapalibutan ng kanyang pamilya. Nang makita nila ako ay ngumiti silang lahat sa akin at saka lumabas ng kwarto. Naiwan kaming dalawa ni Gerald. "Mahal, nandito na ako," sabi ko sa kanya. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata, Mama Mia. Pinipigil ko ang sarili kong maiyak sa itsura niya. Payat na si Gerald. Lumapit ako sa tabi niya at bumulong ako sa tenga niya. "Naririnig mo ba ako, mahal?" Tango lang ang naisagot niya sa tanong ko. Hinawakan ko ang sobrang payat niyang kamay at inilapit yun sa tiyan ko. "Nasa katawan ko ang bahagi mo, Gerald." Pilit niyang binuksan ang mga mata niya at ngumiti pa siya sa akin. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay tumuwid na ang monitor ng kanyang heartbeat. Lumabas na ako ng kwarto at nagmamadali namang pumasok ang mga kapatid at pamilya niya. Sabay sila halos na nag-iyakan sa loob. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko, Mama Mia, at umiiyak na rin ako sa labas ng pintuan ng kwartong yun sa ospital. Namatay si Gerald sa sakit na brain cancer, Mama Mia. Matagal na pala niyang alam ang tungkol sa sakit niyang yun. Subalit likas talaga na matiisin si Gerald ayon sa kanyang kapatid na si Lori. Mama Mia, 3 linggo matapos mamatay si Gerald ay isinilang ko naman ang anak namin. Para siyang isang miracle baby. Dahil isang malaking milagro na siya ang umayos sa pagsasama naming dalawa ni Fernan. Lagi na talaga siyang umuuwi ng maaga sa bahay at mas gusto niyang laging nasa tabi ko at aliw na aliw rin siya sa bagong baby sa bahay namin. Habang lumalaki kasi ang anak ko, Mama Mia, ay nagpapamalas ito ng kakaibang katalinuhan. Kaya naman proud din ang asawa kong sinabing manang-mana talaga tong baby namin sa daddy niya. Yan ang pagmamalaki ni Fernand sa ibang tao. Tama naman siya, Mama Mia. Mana nga ang anak ko sa daddy niya. Kay Gerald. Hindi ko talaga alam, Mama Mia, kung ipapaalam ko pa ba kay Fernand ang tungkol kay Gerald. Pero sa ngayon ay ayoko munang masira ang pamilya ko na binuo ulit ni Gerald at ng anak namin. Siguro nga kakaiba ang storya ko sa lahat ng mga cheating at betrayal stories na nai-air nyo na, Mama Mia. Pero masasabi kong hindi rin naman ito pangkaraniwang pagtataksil lang. Ang isang beses na pagtataksil ko sa asawa kong si Fernan ay siyang naging dahilan kung bakit buo at masaya ang pamilya namin ngayon. Mama Mia, hanggang ngayon ay nangungulila pa rin ako kay Gerald. Aaminin ko na kahit isang beses lang may nangyari sa aming dalawa, ay forever naman na siyang nakatatak dito sa puso ko. Oo, Mama Mia. Mahal ko si Gerald. At mula nung may nangyari sa amin ay hindi ko na naibalik pa ang dating pagmamahal ko sa asawa ko. Pero kahit na ganun, ay pinipili ko pa ring panindigan ang kasal naming dalawa ni Fernan. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa paglalaan mo ng panahon para mabasa itong kwento ko. Nagmamahal, May. Isang kakaibang kwento ang ating narinig mula kay May ngayong araw. Siguro hindi ito pangkaraniwang kwento ng pagtataksil. Hindi ko nga alam kung anong sasabihin ko. 'Di ba? Alam natin na hindi nagbubunga ng mabuti ang isang mali. Pero sa kanilang relasyon ni Fernand ay parang nagbunga pa ng maganda ang pagkakasala ni May, ang pagkakaroon niya ng anak kay Gerald. Siguro nga, May,
hindi mo pa masasabi ngayon sa asawa mo ang katotohanan tungkol sa bunso mong anak. Pero umaasa ako na darating din ang araw na magkakaroon ka ng lakas ng loob para sabihin yun kay Fernan. Kahit naman kasi nagkamali siya sa'yo, ay deserve pa rin niyang malaman ang katotohanan. Siguro naman magagawa ka niyang patawarin. Siya nga pinatawad mo. Ano namang pagkakaiba niyong dalawa kung nagkasala ka sa kanya? At isa pa, alam kong karapatan ng anak niyo ni Gerald na malaman ang katotohanan tungkol sa totoo niyang ama. Maraming salamat sa pagpapadala mo ng sulat dito sa ating programa, May. At kung ikaw na nakikinig ngayon ay nagustuhan mo ang kwento niya, paki-like at paki-share naman ang videong ito. Huwag mo pong kalimutang mag-subscribe at mag-hit ng notification bell dito sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa bawat story ang ating i-upload. Magandang araw, ito po si Mama Mia.